Hello Ray guys, good afternoon. It's a Saturday and supposedly kahapon na-induce na ako, diba? Hindi pa ako na-induce. So ngayon, sabi ko kay Nicole, nabas tayo. Tapos nagka-problema ako sa aking phone provider guys. So walang signal yung aking phone. Tinry namin siyang i-troubleshoot kahapon and wala siyang signal. So papapalitan ko sa today ng SIM card. Kasi walang problema sa phone. But ang problema is yung SIM card. So, hindi kami ng Elisa kasi yun yung aking phone provider dito sa Finland. And papapalitan namin siya ng SIM card. And kung meron kaming time is nag-habiti kami kaya nagdala ako nitong bag. And dala din namin yung mga lata na basura namin para itapon doon sa recycling center. So, na okay na yung phone ko guys. Meron ng signal and all. Wala ng problema. Kaya ngayon, meron tayong time para pumunta ng Habiki. It's 2:48 in the afternoon. Since Sabado, alas 3 sila mag-open. So, we still have time. So, makakahabol tayo doon. Kaya mag-Habiki tayo guys. And, let's see kung ano mapapamili natin doon sa resting dito sa Habiki. Dito na kami ngayon sa lahat na area. It's quite cold. It's minus 15 today. Kanina minus 17 doon sa aming banda. Pero dito sa city, it's minus 15. So, andito na tayo. Malapit na tayo guys. Sa unahan na lang yung mga 2 to 3 minutes drive na lang. Ando na tayo sa Havikirwa, Kapaika. Kapal din ang snow dito sa city guys. Malapit na tayo, mga 1 minute na lang ano na tayo sa Habiki. And it's 14:52, alas 2 52. Bisaya uy, tama ba to? Basta 2:52 na ng hapon, tapos alas 3 sila mag-open kapag Sabado. Kapag Monday to Friday naman, it's 5 o'clock in the afternoon. Parang first time, I think it's our first time to come here on Saturday. Since this year. We usually come like Monday, Wednesday, or like Thursday or Friday. I think in front of the door there's a space. Yeah, there's a space in front of the door. People are already on the queue. There's not a lot of people. Daddy. I did not give birth yet. No, it not happened yet. Not happened yet. That's why we come to Habiki guys, because we have a little time. But what if it will happen tonight? Maybe. Then maybe. But yeah, dito na kami guys. Ay, yung mga tao andyan na rin sa labas. So, may pila na rin sila. Pero malamig kasi. So dito lang muna ako sa car. Pag nag-open na yung door, saka na ako lalabas. Okay lang. Kahit saan ako sa pila. Basta makabili lang today ng pagkain dito sa Habiki. Bukas na yung pinto guys. Pasok na tayo. Yan lang nakapark sila Nico sa tapat lang mismo ng door. Nasa loob na tayo guys. Pinapasok nila lahat na nasa pila na. Kasi nga malamig today. It's minus 15 sa labas. Para hindi sayang yung heater nandito sa loob ng building. Dami ginapay guys, o pati fruits. Sana maabutan ko yung mga fruits na yan kasi palagi ko yung hindi nakaabutan. Guys, nakakuha pa kami ng additional 1 bag of fruits. Ayan o. Bibigay namin yan sa mga deer. And then, we got this 3 bags of, what you call this one? Birds food. Talagay namin ito doon sa sister-in-law ko guys kasi doon sila nag-feed. Doon nag-feed yung mother-in-law ko ng mga birds. Ayan. Puno ang ating car.
gasoline station guys malapit sa bahay ng aking sister-in-law. So dito na lang namin sila hintayin. Hindi na kami pupunta doon sa kanila kasi malayo pa yun papasok. Tapos gusto ni Nico na ihatid na agad yung mga apples para doon sa deer para ma-feed namin sila guys. So dito namin sila hintayin and ibibigyan namin yung pagkain ng mga ibon sa kanila para sila na maglagay doon sa lalagyan. Dito na tayo sa bahay guys pero aalis pa rin kami ulit. Kunin lang ni Nico yung kanyang boots na malaki. Tapos magdadala kami ng oats para din sa mga deer. Para mahatid na yung mga apples doon sa field guys. Makakain yung mga pewra ng apples pa. Tapos yung mga apples na yun is ano naman yun? Organic naman yun. Kaya okay siya na ibigay sa kanila. Kasi yung mga andun sa Happy Today, mga organic yung mga pagkain nila guys or yung mga apples and yung mga oranges nandoon. Kaya magandang ibigay yun sa kanila. Kaya tinanong ko talaga yung si ano yun? Tanya yata pangalan nun guys yung andun sa Hera Today na kung wala nang kukuha ng mga apples is pwede bang kunin namin para mabigay namin sa mga deer nga kasi nag-feed kami. Sabi niya yeah, can take anything kasi nga Sabado ngayon lahat ng matitira is itatapon na rin nila sa basurahan, especially yung mga salads and yung mga fruits, mga vegetables, ganyan. Tinanong din kami kung gusto namin ng salad. The problem kasi sa salad guys, may lupa yon. Tapos mabilis tumigas yung mga salad. Kaya sabi ni Nico yung apple lang daw ang kunin namin. Yun na si Nico guys, o dala niya yung sledge ni Anika, nilagyan niya nung oats and nung mga apple. So itong field na to, sa kanila to dito guys, this side. So, yung yellow na house, dun yung bahay ni Marietta. Kasi yung cabin, hunting cabin ni Nico dyan lang sa kabilang side. Kaya dito na siya dumaan para mas malapit to, or the same distance lang pala kung doon siya sa kabila dadaan or dito. So ngayon it's already 4 o'clock ng hapon, almost 5 o'clock, and may moon na guys. Sabi ko kay Nico magiging happy yung mga deer kasi magkakaroon sila ng food. Kasi ano ba naman makakalkal mo dito ngayon? Yellow. Kaya importante talaga na i-feed din talaga yung mga forest animals. So, dito na si Nico guys. Nakabalik na siya. Was there still food left? Very little. They have eat a lot? Lamig si Nico guys. It's so cold. It's minus 17 now. Minus 19. It's very cold. It's very cold now. I think they're going to be happy tonight. They will be coming to eat. There's lots of tracks. There's lots of tracks. So it means lots of deer who came to visit to eat. That's why it's important to feed them because no one will feed them guys.
Yeah, so let's go home now, and we're going to show to you what we've got from the Haviki Ruaka Paika. But some of them we already gave them away. Example, that one bag of apples, we gave it already to the deer. And then the, what you call that one? The bird's food, we gave it to my sister-in-law already. But we still have a lot of goods there. Naiwan na siya sa bahay. Nilagay na ni ko sa loob ng bahay, guys. And iho-haul natin yun today. Nasa bahay na, guys, and ginabi na kami, but it's still 5 o'clock ng hapon, and pasok na tayo sa loob para ma-haul na natin sa inyo yung mga napamili namin sa Haviki Ruaka Paika. Ganyan itsura dito sa labas ng bahay, guys. So alas 5:32 ng hapon. Maliwanag siya dahil sa snow. Pero pag walang snow, guys, madilim ito. Hello, Ray, guys! So, dito na tayo sa bahay, no? And, dalawang bags yung dinala namin doon sa Haviki today. And, lahat yun is napuno. Unahin natin itong isa kasi hindi magkasya yung isang bag dito, guys. So, puno. So, 3 pala. Kasi yung isang bag, puno yun ng apples na binigay na ni Nico doon sa mga deer sa forest. So, andun na, nabigay na sa kanila, guys. And, hopefully, makakain sila. So, marami tayong mga citrus, guys, na nanggaling sa Haviki. Kinuha ko to lahat. Maraming apples and maraming citrus. Pero yung mga inuwi ko para sa amin is yung mga citrus. Para ma-juice namin siya. And, hindi siya masayang ba. Kasi pag apple lang, guys, meron ding apple dito para sa amin. Kung apple lang, mas marami kasi siyang pulp and napaka kapal ng pulp, guys. And may mga blood oranges din like ito. So, halo-halo ito na citrus and may mga apples din. So, i-juice namin to lahat. May nag-comment pala na wag daw kami kumain ng smoothie, wag daw kami mag-smoothie kasi hindi daw siya maganda sa amin. Alam nyo ba na lahat ng pagkain is nakakasama kapag sobra-sobra. So, kung yun lang ay consume nyo palagi, masama talaga siya. Pero kung iba-iba naman ang kinakain nyo everyday, hindi siya masama. Ayun. So, depende yan, guys, ha. Paano kayo mag-consume ng mga pagkain. Kasi kami dito sa bahay, iba-iba. Nanyo yung mga lemon. Ang daming lemon din doon. Ito lang mga nakuha ko. Ilang piraso ng lemon. That's enough for us. Marami na rin tayong mga fruits talaga. Which is very good. Kasi nga, uso din dito ang ubo tsaka sipon na yun, guys. Kaya kailangan natin ng maraming vitamin C. Lahat talaga ng bagay, guys, kapag kinonsum mo siya ng sobra, masama talaga siya. Kaya sa pagbubuntis ko na to, hindi ako masyadong kumakain talaga ng kanin. Hindi ko na matandaan kailan ako last kumain ng white rice. Kasi brown rice ako. Yung light brown rice o kaya yung dark na brown rice yung kinukonsume ko. Ano can you charge that one there in the bedroom? Eggs in the house. Okay. Eggs in the bed. Okay. Ayan ang mga blood oranges ito. Papa-juice ko to kayo dito mamaya para... But I think we still have juice in the fridge. But basta i-juice pa rin natin yun, guys. Ang dami nito. Grabe. Sakit akong lalamunan, guys. Yung Makati na, ewan ba. Kasi meron din akong allergic rhinitis because of pregnancy.
Sa hormonal changes. Yeah, grabe kadaghan na ani. Nanyo. Yeah. Di ba? Ang dami guys. Ito na yung mga oranges and citrus, isang tray. Daddy, look at the oranges. It's a big pile. Ang dami guys. Mas may mga apples din tayo dito. Nung pauwi pala kami guys, may nakita kaming dalawang deer na andun sa field. Naghahanap sila ng food. Nagkakalkal sila doon sa field guys ng mga pagkain kasi nga winter ngayon. Tapos kapag sobrang lamig, mas kailangan nila ng food. So, mas naghahanap sila ng food by that time. Kasi kailangan nila ng pampainit sa katawan nila. Kaya, maraming deer ang gumagala kapag winter. Tapos, madalas, dati sa red blood sausage, what you call this one? Blood orange. It's much stronger in taste, I think. Yan. Blood oranges. So, may mga cat din. Ang dami. Tapos yung sister-in-law ko guys, minute lang namin sila doon sa gasoline station na malapit sa kanila. So, binigay na namin sa kanya yung mga bird's food na nabili din natin doon sa Haviki. And then, 3 yung binigay sa akin doon. Tapos, sabi niya, bumili din daw siya ng, he said that that is, I think, very strong taste, Daddy. Maybe you eat the orange one. No, mayo wasn't. Okay. It's a little bit stronger in flavor compared to the normal apple cinnamon or orange. No, Isn't it? Heidi said they also bought what you call this one? Bird seeds. Yeah. Because there was a sale. Tapos sabi niya na puti daw, meron din kami nakuha dun sa Haviki. Ayan, so marami tayo dito mga pagkain guys. Sobrang dami. So ito na yung pangalawang tray. And can you give me a plate? Meron din tayo ditong tawag nito Vadelma or raspberries, 2 box. Sobrang daming pagkain today guys. And sobrang dami din natin paulam. Ha? No, 8 tarde. Tapos meron tayo ditong citruna pipori. Daddy, even this one, citruna pipori, it expires. Pepper. Dried na ito guys ha. Citruna pipori. So magamit natin ito sa pagluluto guys. So meron tayong 2. Yan. Tapos meron pa ditong grapes. Yan, dark grapes. Yan. 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 Dark grapes to guys. Wala. Nalupad. Ganda pa yung dark grapes. Maubos na naman yan dito sa bahay. Kasi itong mga grapes guys, hindi ako masyado kumakain yan kasi mataas kasi sa sugar content ang grapes. Si Nico and Anika ang madalas. Kumakain ako pero yung tikim-tikim yun. So ito yung pangalawa. Ang gaganda pa. Hala, dalaw siya daot guys. Ay, daot isa. Ayun, andun sa loob. Pero okay na yan. So, ito yung pangalawang tray ng mga fruits. So, lahat ng mga fruits guys is i-juice namin to. And kakainin, of course. Ayan. May mga sili ako doon na nanggaling din sa Haviki. Lagay ko rin dito para nasa isang tray sila lahat ba. Madali lang siya pansin. Kasi kapag matabunan siya guys,
kakalimutan ko. Tapos hindi ko siya ma-process. Pero, for sure, yung mga sili na yun is, i-grind ko yun guys. Tapos ilalagay ko dun sa mga suka para makompleto na yung aking 5 bottles, big jars ng mga suka na ipamimigay ko dun sa mga friends ko. So, next time kapag nagkita-kita kami, yun na yung regalo ko sa kanila. So, itong first bag natin is empty na. And i-haul natin yung pangalawang bag. So, ito na yung pangalawang bag natin, guys. And i-haul na natin siya. So, may mga kinuha akong tinapay. Ito is, baka ito na talaga yung pinaka-last na food haul for now, guys, for the Havikiro Waka. Kasi nga, manganganak na talaga ako. Actually, 4 days na lang yung hinihintay namin para sa next na appointment namin. And i-induce ako kapag hindi talaga siya bumaba. So, ito na yung last. Kaya sabi ko kay Nico na itong mga tinapay na to ilalagay namin sa freezer para hindi siya masira agad. And para magamit namin siya or makain namin siya while hindi pa kami makakapunta doon sa Haviki. So, yung mga kinuha ko ng mga bread is yung mga rye bread. Ito, marami to guys. Ito yung favorite ko, yung pinaka-dark. Very dark. And, yeah. Ito lang yung mga kinuha ko lahat. Ayan. Kumuha lang ako ng sapat guys na magkasya doon sa freezer namin. Kasi meron pa kami tinapay dyan na pwede namin makain. So, ayun. At least makatipid tayo dito. Kasi 1 euro din mahigit yung mga tinapay guys. Tapos dito meron pa tayong Palvi Peko ni Grilli Makara. Ito guys, nanggaling ito doon sa Vesti Veheman Lia Palvi. Nagbibigay din sila ng mga sausages doon sa Havikiro Wakapaika. Ito yung Vestiman Veheman. Hala daddy, we still have like a sausage from the Vesti Veheman Liha Palvi. They didn't send you message yet? Maybe it's not yet done. So, mga Grilli Makara ito guys. Ayan o, mga sausages ito. 1, 2, 3, 4. Daghan din ba? 5. 6 guys. 6 na sausages. Packs ng sausages ang meron tayo. So, ito is lalagay natin to sa freezer para hindi siya masira agad. Para mas tumagal ang buhay. Lahat ng mga karne guys is nilalagay namin sa freezer halos kapag hindi siya niluluto agad para mas tumagal ang buhay. Tapos, meron tayo ditong luto na chicken. Ito pa naman yung kinikrave ko. And, ito is 4 euros 48 cents. Ayan. 4 euros 48 cents ang pack nito. So, yan ang kainin ko yan today guys. Kasi nag-crave ako ng chicken. Tapos, meron pa pala ditong mga apples. Marami din talaga tayong napamili sa Haviki guys. Sulit pa rin talaga. At least, hindi na sayang yung pagpunta namin doon. Tapos, hindi namin sinama sa mother-in-law kasi nga, puno pa daw yung ref nila. And, kasi dalawa lang kasi sila sa bahay guys. Tapos si Lola, maliit lang talaga ang portion na kinakain ni Lola. Kaya, hindi maubos agad. Kaya, last time nag-Haviki kami, ang dami niya rin pinamili doon. And, marami pa daw silang supply. Kaya, sabi niya okay lang daw kasi nga marami pang laman yung kanilang freezer. Actually, nag-ano yung contract yaking chan. Sa mother-in-law ko natutunan ko yan guys, yung ilalagay yung tinapay sa freezer. Kasi dati, bumibili yan siya ng mga nakasale na tinapay sa mga groceries. Tapos nilalagay niya sa freezer. Ayan. So marami pa tayong apples guys. And meron tayong isang pack ng carrots. Ayan. Ay, wala ng apple ng lupad. Ayan. Isang pack ng carrots guys. 1 kilo ito ng carrots. Ito pa mga apples. Marami pa pala talaga. Marami pa tayong apples guys. Mga citrus.
Tapos, hindi ganun karami ang tao today kasi nga masyadong malamig. Ang dami nilang food. Ang daming fruits. Buti na lang talaga nakaabot ako sa mga fruits. Yun yung gusto kong kunin today. Tsaka mga tinapay. Tapos meron tayo dito Quesacor pizza. Ito siya. Ito guys is Quesacor pizza is pumpkin. So, isa lang ang kinuha ko nito kasi ang purpose ko nito is ilalagay ko siya sa munggo, 'di ba? Kapag nanganak na ako guys, lulutuin ko to. Magmumunggo ako. Lalagyan ko ng baboy. Tapos tapos may spinach ako doon sa freezer. Tapos may munggo ako diyan, may kompleto na ingredients. Tapos may mga sili tayo guys na nanggaling sa Haviki. Ayan oh. Marami to. Parang 6 yata ito na piraso. Ito po, may green chili, may red chili. Ayan, mga sili guys. Mga sili na nanggaling sa Haviki. And ilalagay natin yan sa ating suka. Ang katino aking lalamunan. Meron pa tayo ditong king ko guys or ham. 3 euros 83 cents siya before. And naka-sale siya ng 30%. So 2 euros 68 cents. Imagine ninyo, isang ganito lang 2 euros 68 cents. Sa budgetan 10 euros. Diba? Bahala sila ilang ilabay sa grocery. Tapos meron pa tayo ditong mga sausages. Ito naman is 3 euros 38 cents ang original price. Hot dogs ito. Tapos meron siyang 30% discount. So 2 euros 37 cents na lang. Ayan. About 1 euro din yung discount niya. Pero 3 lang ang nasa loob. Meron tayong 2 nito. Ayan. Tapos meron pa tayong mga kamatis na nanggaling sa Haviki. Ay, problema. Ano niya nga? Yung isa. Merong isa guys na nasira. Kaya ito ang doon sa Haviki. Ito. Oh. Yan. Isa lang ang sira. Kasi sira na nga si auntie. Hindi na yan siya. Papasa sa standard. Tatapo na siya. And meron pa tayong mga tinapay. Ito is Cana Pesto Riesca sandwiches. Tapos Cana Piconi barbecue. Chicken and ham barbecue. May sandwich. Meron pa palang sili dito. Isa. Lihapula meatballs. Tapos meron pa tayo dito. Ano to? Hot dogs. Ito may ko to sa breakfast ba? Tapos ito pa pala. Meron pang another pops na hot dogs din. Ayan, so 3 pala yung ganito. Sobrang daming sausages and hot dogs doon guys today. Ang daming mga paulam. Tapos meron tayo nitong Yogurtiwama yogurt. Ito nahiwalay ito siya guys sa mga kasama niya kasi pack of 6 pa rin ito. Ewan ko saan ang mga kasama na ito. But yan, andun siya sa Haviki. Tapos meron tayo ditong Ruwaka Kerma food cream. So timing, meron akong lihapula. Itong meatballs. Lalagyan ko siya ng cream and mushroom. Kompleto na ang food. Tapos meron pa tayo ditong isang gatas guys. Isa lang ang kinuha ko. Daw pwede kumuha ng 4. Isa lang ang kinuha ko. Ito naman is fat free. Ito yung light blue na color na milk. So ito yung fat free na gatas. Tapos meron tayo ditong protein ni Vanukas or yung Vanukas is pudding. Sa protein pudding, this is Kerma toffee, cream and toffee or coffee. And meron tayo ditong Liha Fondi. Ayan siya. Para siyang yung mga cubes. Pero ito siya guys, naka-gel form siya. So ito na yung ilalagay mo sa pagkain.
Ayan. So, meron tayo nitong dalawa. And lastly, meron tayo ditong karne. Ito is kanan fillet pala. Chicken fillet. Ayan. So, I think lulutuin ko yung meatballs. Tapos, ito is ilalagay ko muna sa fridge para lutuin siya after a couple of days. Para hindi siya masira agad. Kasi kailangan ang mga karne, ilalagay talaga siya sa ref case para hindi siya masira agad-agad. So, itong bag natin is empty na. And, sobrang dami nating napamili pa rin sa Havikir Waka. And, I'm so happy na may food para sa amin, may food para sa mga deers, and may food para sa mga birds. Pero wala tayong food para kay Pimo. But it's okay kasi meron naman siyang sariling pagkain guys na binili na rin namin the other week. So, lahat is mabubusog and lahat is hindi magugutom. Ayun. Actually guys, itong pag-Haviki today, wala talaga siya sa plano. But since, sabi ko kay Nico, meron namang oras today, puntahan na lang namin since pupunta din naman ng city para maisa na lang talaga siya ang lakad ba. But super blessed and super happy and I just hope na manganak na talaga ako guys kasi hindi talaga ako nakakatulog. Grabe talaga yung effect sa akin ng insomnia this time. Never ako nagkaroon ng ganito nung kay Anika. But, itong pregnancy na to guys, sobrang mahirap talaga siya para sa akin. But even though mahirap siya, kinakaya ko siya, nag-exercise pa rin ako. Hindi ko man lang siya pinapakita guys, pero nag-exercise ako, naglalakad ako, nagsasquats ako. Lahat na guys, ginawa ko na nakakahingal na nga talaga masyado. But, what can I do? Hindi pa talaga gusto ni baby na bumaba talaga. So, yun na lang hinihintay namin. So, 2 or 3 days more, may appointment na naman kami doon sa hospital and I don't think pauuwiin pa nila ako after that kasi that would be my 40 weeks and 1 day. So full term na talaga ako ngayon. Hinihintay ko na lang talaga na umaba si baby. Ayun. But I think this will be the last Havikir Waka for now. Hindi na muna siguro kami pupunta doon kasi malaking adjustment yan pagdating ng baby and kailangan natin magpahinga. Baka mabinat tayo and all. Ayun. But nakakahinga siya but kinakaya natin. Ayun. Ganun talaga. Kailangan kayanin. And I'm just so thankful guys na though hindi man kami masyadong kumikita sa YouTube namin, hindi naman kami nahirapan din talaga. Hindi ko naman talaga inaano na alam mo yung dumami or malaki ang kitain namin sa YouTube. Kung ano lang ma-post talaga namin guys, yun lang din talaga. Kasi yung buhay namin dito is for you maybe, ano talaga siya, hindi siya ganun ka interesting. Hindi siya ganun ka wow, like sa mga ibang vloggers. Kasi simple lang naman talaga ang buhay namin dito. Anong papakita ko? Hindi naman kami mayaman dito sa abroad. But yeah, just our simple life. Wala talaga ako magagawa. And kahit ano pang paulit-ulit na sabihin na, ba't hindi ka nagma-mushroom picking? Paano talaga ako magma-mushroom picking, guys? Hindi man talaga makasabot, hindi man talaga makaintindi ang iba na seasonal kasi talaga ang mushroom picking. Kasi nga, winter ngayon, saan tayo maghanap ng mushroom? Kung magtatanim din ako ng mushroom dito sa loob ng bahay namin, guys, that would be very expensive. So, kung gusto nyo na magtanim ako ng mushroom sa loob ng bahay, bigyan nyo ako ng pambili ng mga punla ng mushroom and tawag nito yung system na yung paglalagyan ko niyan kasi dito sa bahay we don't have a lot of space para magtanim ng sobrang madami. And kung makakapagtaniman kami, paano namin siya i-consume? Kasi for now, yung freezer namin, both are full. And sabi ko nga kay Nico, meron pa kaming karne na andoon sa
smokehouse na hindi pa nakukuha kasi hindi pa yata siya na-dry. So, pag na-dry yun, bibigay sa amin yun. Kailangan din namin yung i-keep sa freezer or sa fridge. So, wala akong magiging space. Also, kung ipamimigay ko guys, sobrang konti ng mga Pilipino na andito malapit sa akin. Ako, si Elisa, and si Carlos lang. The rest of them is andoon sa city. And malayo kami talaga guys sa kanila. Kaya, hindi ko alam kung paano ko siya gagawin. Kasi yung masasayang siya, ayokong magsayang. But, for now, this will be our vlog. Kasi nga wala tayong mushroom hunting. But for sure, kapag nag-mushroom hunting na naman tayo, marami tayong makukuha. One thing more pala, kahapon, nagpunta kami diba sa bahay ni Lola after nung sa hospital. Sinabihan ako ni Lola na kung meron pa daw akong mushroom, pwede daw siyang bumili. Sabi ko, huwag mong bilihin. Sabi ko, ibibigay ko sa'yo kasi sobrang dami. Hindi na naman namin mauubos yun kasi talaga. Sabi niya, hindi na bibilhin niya. Sabi ko, hindi talaga pwede. Kailangan mo lang tanggapin kung anong ibigay ko kasi maraming food. And ayoko rin talaga magsayang guys. Kaya, pinamimigay ko as much as I can kung anong meron kami, sinishare namin. And hindi kami nanghihinayang dun sa mga apples na binigay namin sa mga deer and yung mga ibang carrots na nabigay namin sa deer. Kasi, kailangan din nila ng pagkain and no one else will give them food aside sa amin and yung mga ibang tao dito na nabibigay din ng mga pagkain sa mga forest animals. Kaya kahapon, after nung pagka-uwi namin sa bahay, nagpahinga kami, nagpunta kami doon sa river, nagdala din kami doon ng oats para sa mga ducks. Kasi yung mga ducks, gutom din yan sila, wala din makakain. And yun nga, ang point ko is, yun, mixed up talaga ang utak ko ngayon guys. As in, alam nyo ba kanina yung nagpunta ako doon sa Elisa. Namali pa ako ng store ng punta. Alam, parang hindi ako sa pagod ko siguro to. Yung alam nyo yung kulang ako palagi sa tulog, pagod, ganyan. Nagiging mas makakalimutin ako. Ayun. Yun yung term. Gusto ko nga pumunta ng church pero para magtulong na mag-pack ng mga goods pero hindi talaga kaya guys. Hindi talaga kaya. Puti na lang itong Haviki. Tinutulungan naman talaga ako ni Nico. Hindi nyo lang siya nakikita guys. Siya nagbubuhat niyan. After nito, siya pa mag-aayos nito. Siya pa gagawa ng juice, ganyan. Ako, ang gawain ko lang talaga sa bahay for now is magtupi ng mga damit and magluto. Yun lang. The rest of the things, siya gumagawa ng apoy namin sa bahay, ganyan. Tulong-tulong lang. But, I really apologize guys kung yung mga susunod na vlogs after nito will be very boring para sa iba. Ano magagawa ko? Hindi naman tayo magkakapareho ng gusto. But, hindi din namin gusto na gumawa ng other vlog na hindi rin magiging kami yung andoon. Yung parang magpapanggap na kami pero hindi kami. Ganun ba? Yung kung ano lang yung totoo guys, yun lang yung pinapakita namin. Though it's very boring para sa iba, but I understand kasi hindi naman kasi talaga tayo pare-pareho ng gusto. But yeah, hopefully, you guys will still stay there and panoorin niyo pa rin yung mga upcoming vlogs namin. Yan. And I hope the next vlog will be manganak na ako guys. Yan na talaga yung hinihintay ko. Alam mo yung pag malapit ka na sa araw na yon, yung parang naiinip ka na masyado. Minsan nga sinabi ko kay Nico, naiinip na ako sa bahay kasi sobrang tagal kong naka-leave. Sobrang tagal kong nasa bahay and wala na ako masyadong nagagawa. Kaya naiinip na ako. Pero sabi naman niya, sige lang, okay lang yan. Kaya nga, pinag-leave ka para makapagpahinga ako guys. Kasi hindi talaga kaya ng aking katawan na mag-work habang buntis ako
starting ng 26 weeks. Kasi nga, ang dami kong naramdaman, ang dami kong mga reklamo sa katawan ko na hindi ko kinakaya talaga. Kaya, most of the time is nagpapahinga talaga ako. And, nung mushroom picking din pala, though nakapagpahinga ako nun guys, pwede ako mag-mushroom picking every day kasi nasa bahay ako, pero hindi kaya ng aking katawan. Kaya yung ating mga vlogs is every other day lang siya. As much as I can, gumagawa lang ako ng mga vlogs dito sa bahay or sa labas. And most of them are like continuous, like 3 days na mga ganap, ganyan. Yun yung mga nawa-vlog ko. We don't have banana here. Uh-oh. The Teletubbies. But there's a banana there. I didn't took banana today from the Haviki. The boys are. Some boys. Some hot dogs. You want hot dogs? For Ilta pala? Egg. What do you want? It's a sausage. You want sausage for Ilta pala? Yeah. Okay. How hot dogs? Hot dogs? Okay. Now we will make hot dogs, okay? No. Yeah. Tama pala guys, ang dami palang saging doon pero hindi lang ako kumuha kasi nga kay saging kami dito sa bahay na grocery kasi kami kahapon. Ay, hindi pala, no, isang araw pala. Bumili ako ng 4 or 5 yata na saging para kay Anika. Kaya hindi pa siya naubos. So yun, hindi na muna ako kumuha ng saging doon sa Haviki. Tapos yung mga saging na andoon din is sobrang luma na. Kaya hindi ako kumuha. Na muna for today guys, and I hope you will stay there and be patient sa mga nag-aabang sa channel namin sa mushroom picking. Kasi for now, wala talaga tayo nun. Next summer, late summer and autumn pa yung ating mushroom picking. But from time to time, I'll be sharing videos about our normal life dito sa countryside. Yun lang naman for now. And please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Panoorin nyo na lang po yung mga old videos about mushroom hunting and other ganap namin dito sa Finland and sa mga darating pa na ganap. Ganon. Salamat sa inyong lahat guys sa panunood. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, The Lindemans and Lindemans Outdoors. Ingat kayo palagi and I will see you again next time. Sana manganak na ako by that time. Kasi alam ko marami kayong nag-aabang. Ingat kayo guys. Hey, hey!